Ngayon, maglaan tayo ng oras para pag-aralan ng salita ng Diyos sa paksang, ang mga kautusan ng Diyos at pag-ibig. Pag di natin alam ang mga kautusan ng Diyos, inaakala natin ang mga kautusan ng tao na ipinangingilin sa mga Babylonian simbahan bilang mga utos ng Diyos. 하나님의 계명을 제대로 깨닫지 못하고 거짓 것을 거짓인지 또 참인지 Di nakilala ang katotohanan mula sa kamalian. 살아왔습니다. Kung gayon, bakit nagbigay ang Diyos ng mga kautusan? 계명이라는 것이 Binigay ba ng Diyos ang mga kautusan bilang pabigat para sa atin? 하나님께서 계명을 주신 것일까? Di kailanman. 부모님들이 Madalas sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, umuwi ng maaga, gumising ng maaga, 나야 된다. 또 mag-aral na mabuti. 모든 어떤 Pag nag-ipon tayo ng libo-libong mga salita na sinabi sa bawat bata, 가지의 그 말들이 mauunawaan na ang mga salitang iyon ay resulta ng taos-pusong pag-ibig. 자의 교훈보다도 더 지금 Mas higit pa kaysa mga katuroan ng sinumang pilosopo. 이해할 수가 있습니다. Kahit mga katuroan iyon ng pag-ibig, paano rumeresponde ang mga bata? 자녀들은 Ayaw nilang makinig. Sinasabing, Ina, sasabihin mo ba yan ulit sa akin? Pag sinasabihan silang, mag-aral na mabuti, sumasagot sila, kahit di mo ako sabihang mag-aral, nagsisikap ako. 눈높이에 Pero sa mga mata ng ina, mukhang nagkukulang pa rin siya ng kaunti. Kaya hinihiling nilang mag-aral pa ng kaunti ang mga anak. Ito ay dahil iniisip ng mga magulang na matatalino ang mga anak nila. Pare-parehas mag-isip ang mga magulang. Iniisip nilang lahat, hindi buubuti ang anak ko sa paaralan dahil di niya sinusubukan. 다 우선 Kung susubukan niya, pwede siyang maging honor student, 될수 있고 또 magka-scholarship, at tumanggap ng pinakamataas na grado sa klase. 이완의 어떤 대기처럼 그렇게 생각하신답니다. 옳습니다. 예. 우리 Tama sila tungkol doon. Ganoon tayo tinitingnan ng ating spiritual na ama at ina. Kung susubukan mo ng kaunti pa, naniniwala akong mas magagawa mo ng mabuti. 하기 때문에 조금만 Itinanim nila ang ganitong puso sa lahat ng mga pisikal na magulang sa lupa. Pag tinitingnan ng mga magulang ang anak na nakascore ng 80 sa pagsusulit, sinasabi nila, bakit di ka nag-aral ng kaunti pa? Magsikap ka ng kaunti pa. Naniniwala akong madali kang makakakuha ng 100. Pero alang-alang sa mga anak, pakiusap, kung tatanggapin natin ang limitasyon nila at tratatuhin sila ng may awa, naniniwala akong mas madadalian kayong kausapin sila. 하면 하나님 Binibigyan tayo ng Diyos ng libo-libong kautusan ng pag-ibig. 사랑의 그 계명들이 있습니다. 우리 Kahit magbigay ng katuroan ng Diyos, 계신데 그 kung di tayo mabubuhay ayon sa katuroang iyon, ano ang mangyayari? 되는가? 우는 Kung di magbabantay kahit isang sandali, 사단과 또 aatakihin tayo ni Satanas at ng masasamang espiritu na gumagala-gala gaya ng mga umuungal na leyon. 큰 문제가 발생하기 때문에 이와 Kaya paulit-ulit na nagbibigay ang Diyos ng parehas na katuruan sa buong 66 na mga aklat ng Biblia. 또 주시고 주신 말씀 또 주시고 Pwedeng minsan lang sabihin ng Diyos ang mga kautusan niya. 근데 반복 Pero paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katuroang iyon sa iba't ibang bahagi ng Biblia. 하늘아버지 Mula roon, maunawaan na itinuturing tayong mahalaga at labis na minamahal ng makalangit na Ama at Ina. Nagbigay ang ating Ama at Ina ng iba't ibang mga katuroan at utos para makapaghanda tayo ng mas magandang hinaharap na puno ng pag-asa. Sa Republic of South Africa, may lungsod na ang ngalan ay Johannesburg. Sa lungsod na iyon, may park na Lion Park. 그 우리가 Siguro alam ninyo ang safari. 하죠. Sa maraming lugar sa buong mundo, may mga pasilidad kung saan pwedeng maglibot ang mga tao at makalapit sa mababangis na hayop gaya ng leon. 그런 어떤 시설들이 전 세계에는 많이 있습니다. 특히 Maraming mga pasilidad na ganun lalo na sa mga bansa sa Afrika. 시설들이 많은데요. 남아공 May artikulo tungkol sa isang Amerikanang turista na inatake at pinatay ng leon sa Lion Park sa Republic of South Africa 죽었던 habang namamasyal sa safari. 어떤 경위 때문에 Ito ang nangyari. Pag pumasok sa Lion Park, may makikita kayong regulasyon.
어떤 규칙이 Ang regulasyon ay 그때 laging isara ang mga bintana 열어서는 안 된다라는 그런 규칙이 있습니다. 자동차의 hanggang laging nakasara ang mga bintana. 자유롭게 그 사자 Malaya kayong makakalapit sa mga leyon 여러 가지 sa lahat ng seksyon. 그런 시스템이 그렇게 다 되어 있었습니다. 그러니까 자동차의 Ang nag-iisa at natatanging regulasyon na dapat sundin sa park ay laging isara ang mga bintana. 미국인이 Mukhang mahilig ang Amerikanang turistang ito sa mga mababangis na hayop. Nang pumasok sa loob, nakakita siya ng mga leyon sa paligid niya. Dati, nakikita lang niya ang mga ito sa mga pelikula o cartoon books. Pero ngayon, humihikab sila at natutulog ng malapit sa kanya. 사자들도 있고 말이죠. 자기들끼리 Naglalaro ang maliliit na batang leyon. 사자들도 있고. 이래서 그런 Mukhang napakaganda ng tagpong iyon sa paningin niya. 인기에 좀 Kaya gusto niyang kunan sila ng picture. 창문을 내리고 Ibinaba niya ang bintana at nagsimulang pindutin ang shutter ng sunod-sunod. Kumuha siya ng maraming picture. 전부 사진 Kinuha ang iba't ibang kilos ng mga leyon. Sa sandaling ito, nagsimulang lumapit ang tahimik ang isang leyon sa tabi ng sasakyan. 원래 사자는 먹이 사냥을 Madalas, pag nangangaso ang mga leyon, mabilis silang gumagalaw ng tahimik. 움직인다고 합니다. 1m Nakabukas ang bintana niya at di pa rin napansin na lumalapit na sa kanya ang leyon ng 1 metro mula sa sasakyan niya. 했던 겁니다. 계속 이제 Nakatuon lang siya sa pagkuha ng mga picture. 근데 왜 안 걸려? 거리가 1m Nang ang leyon ay 1 metro na lang ang layo, parang pagkain na lang ang babae sa mga mata ng leyon. 사람이 아니고 사자의 어떤 Mukha siyang pagkain sa mga mata ng leyon. Mabilis na tumalon ang leyon sa sasakyan at kinagat ang babae na kumukuha ng picture. 낚아챈 겁니다. 그러니까 갑작스런 Sa biglaang pag-atake ng leyon, 이 사람도 labis siyang nataranta. 당황해서 사자와 Nagsimula siyang lumaban sa leyon. 옆에서 운전 Ang tao na nagmamaneho sa tabi niya ay nagulat din. 옆 사람이 사자와 더불어 Dahil nilalabanan ng babae ang leyon, 도와준다고 sinubukang itaboy ng driver ang leyon, pero nasugatan lang siya. 이런 어떤 그 Nagpatuloy ang labanan. Pero mananalo ba ang tao sa mabangis na hayop? 이겨낼 수가 있겠습니까? 그래서 이제 Hanggang sa dumating ang mga staff at mga security guard ng park at inayos ang sitwasyon. Malubhang inatake ng leyon ang babae. 계속해서 사자의 공격을 받은 겁니다. 그래서 이 사람이 May malalalim at malulubang sugat ang babae na kahit nadala siya sa ospital, 했습니다만 결국은 이제 siya ay namatay. 우리가 이런 Sa sitwasyon kung saan nalapitan siya ng leyon ng 1 metro ang layo, hindi niya naisip ang susunod na mangyayari. 그 다음 Nadadala sa kanyang kasiyahan. 전혀 생각지 못했던 것은 결국 그 공원 Ang dahilan kaya naganap ang masamang pangyayaring ito ay dahil lumabag siya sa regulasyon 불행한 어떤 na dapat sundin sa loob ng park. 우리 하나님 Ang Diyos ay gumawa ng maraming batas, regulasyon at mga tuntunin para sa atin. 법도를 우리에게 또 정해 주셨습니다. 우리는 이제 Pero minsan, nabubuhay tayong di inaalam ang mga ito. Habang nabubuhay, na di alam ang mga regulasyon at batas ng Diyos. Si Satanas na alam ang ating kahinaan higit kanino man, ay inaatake tayo. 그래서 Kagaya ng leyon na palihim siyang nilapitan. 사단도 Anong gagawin ni Satanas na parang umuungal na leyon? 뭐라고 했습니까? 예. 우리를 삼키기 Para 위해서 lapain tayo. Gagala siya sa paligid natin. 헤매인다고 했습니다. 악의 영들이 Alam ni Satanas at ng masasamang espiritu kung paano kunin ang ating mga kaluluwa. Kaya anong itinatag ng Diyos para sa 우리 atin? 하나님께서는 뭘 만드셨습니까? 규칙을 Ang kanyang mga kautusan. 자녀들이 Ginawa niya ang mga tuntunin para maunawaan natin na makasalanan tayo at magsisi tayo at ligtas na makabalik sa kaharian ng langit. 규칙을 만들어 놓으셨습니다. 그 규칙을 Sa Biblia, 성경에서 ang mga tuntunin na ito ay mga kautusan, 언약이 mga tipan, mga regulasyon at mga batas. 표현을 하고 있는 것이죠. 그 라이언 파크 Ang masamang pangyayari sa Lion Park 결국 at pagkamatay ng turista 그런 ay dahil nilabag niya ang regulasyon. 규칙을 범했기 때문에 그 같은 일이 발생이 되었습니다. 그럼 우리도 Kung gayon, paano naman ang mga regulasyon na may pag-ibig ng 이와 Diyos? 같은 그 규칙들을 즉
하나님의 Pag 계명을 sinusuway ang kautusan ng Diyos, 어겼을 때 kahit di natin ito nararamdaman sa pisikal, 입니다만 영적으로는 ang kaluluwa natin ay inaatake ng masamang espiritu at ni Satanas, gaya ng pag-atake ng leon sa turista. 악의 영들에게 또 Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, huwag na huwag ninyong gagawin ang mga iyon, o mabuti para sa inyo na gawin ang mga ito. 이런 것은 Hinanda na niya ang mga tuntuning iyon at dineklara ang mga ito sa atin, hindi ba? 알리셨던 거다. Kaya sa Zion, lagi nating makikita ang mga batas, mga regulasyon at mga tuntunin ng Diyos. Isa sa mga dahilan na ligtas ang Zion mula kay Satanas ay dahil nasa atin ang mga kautusan ng Diyos. Pero, kung susuwayin ang mga binigay na kautusan ng Diyos, katulad ito ng kawalan ng batas. Sa Lion Park, nagtakda sila ng regulasyon dahil alam nilang magkakaproblema kung wala ito. 그런 규칙을 정해놓았던 것처럼 우리 Sa parehong paraan, nagbigay ang Diyos ng mga banal niyang kautusan dahil gusto niyang maging dalisay tayong mga anak. 그 자녀들로 Di sumusunod sa makasalanang mundo. Para sa huli, makabalik tayong lahat sa walang hanggang kaharian ng langit. Dapat itong maunawaan ng lubos. 우리가 확실히 이해하고 또 깨달아야 되겠습니다. 자, 우리 베드로 Tingnan natin sa 1 Peter chapter 5, 8절 verse 8. 같이 보도록 하겠습니다. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 너희는 믿음을 Siya'y labanan ninyo. Maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. 보니까 Dito, ang diablo ay tinulad sa leyong umuungal na humahanap ng malalapa. 찾아다닌다고 했습니다. 그 Ang turista na nagpunta sa safari, 한 미국인이 자기 na nagumon sa kasiyahan, at inisip lang ang sariling kaligayahan, anong ginawa niya sa regulasyon? Sinaway niya ito. 규칙을 어기고 난 그 Ang resulta ng paglabag sa regulasyon ay kamatayan. 우리도 Parehas ito sa mga espiritu natin. Kung susuway tayo sa mga utos ng Diyos, si Satanas ay gumagala na parang umuungal na leon. Iniisip, sino ang nagbaba ng bintana? Sino ang sumusuway sa utos ngayon? Ito ang pinagtutuon ng pansin ni Satanas. Pag nakababa ang bintana, lumalapit si Satanas gaya ng leon. Sa paggapang ng napakatahimik, di inahayaang mapansin ng sino man, tapos bigla siyang lulundag sa iyo. Gaya nito, ang estratehiya ni Satanas ay ang ganap na paghatak sa ating kaluluwa sa landas ng kamatayan para di tayo maligtas. Kaya nagbabala na ang Diyos tungkol dito. 사단의 이와 같은 것 술수라는 것을 하나님께서 미리 경고를 해주시고 알려주고 있습니다. Di natin mauunawaan ang mga bagay sa espiritual na mundo dahil di natin alam iyon. Sino ang nagtatag ng mga batas? Itinatag sila ng Diyos. 우리 Sa batas na gawa ng tao, di natin may pagtatanggol ang sarili mula sa atake ni Satanas sa spiritual na mundo. Kaya itinatag ng Diyos ang mga batas. Sinasabi na, ang mga ito ang kautusan ng Diyos. Tumingin tayo sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakanan ng diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Dito, sinasabi na ang pakikipagdigma natin, ang ating labanan, ay di laban sa laman at dugo, pero laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga nagahari sa kadilimang ito, at laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Palihim na lumalapit sa atin si Satanas at ang masasamang espiritu, pag nakita nila na lumalabag tayo sa regulasyon kahit kaunti at sa isang iglap, sasakmalin tayo na parang kidlat sa kawalan, gaya ng aksidente na nangyari sa Lion Park. Dapat malinaw nating maunawaan na ang ating mga kaluluwa ay lalapain kung mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon. Kung lalabag tayo sa regulasyon, di maiiwasan na ganitong resulta. 그래서 하나님께서 Kaya ibinigay ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan para mailigtas tayo at mabuhay, hindi ba? 계명을 주신 것 아니겠습니까? 우리가
하나님의 Pag sinusunod natin ang utos ng Diyos, maraming beses iniisip natin, di ba ito okay? 괜찮겠지? Magiging okay ito. 뭐이 정도야. 또 위험에 Pag delikado na, aayusin ko ito. 조치를 취하면 되지 않을까? 그렇지만 Pero, 이 세상에 paano sa mundong ito? Ang mundong ito ay puno ng lahat ng uri ng tukso. 사단이 Di natin alam kailan o paano tayo tutuksoin ni Satanas para ibaba ang bintana, 규칙을 para suwayin natin ang regulasyon ng Diyos. 그래서 Kaya laging tinuturo ng Biblia na 우리에게 그 maghanda, magbantay, 정신을 magpigil. 건신하라. 이런 표현들이 성경에 많은 이유가 바로 거기에 있는 것 아니겠습니까? 그리고 Ano ang buti ng pagsisisi sa huli? Sinasabing, bakit ko ginawa iyon noon? Nang sinabi ninyo iyon, mahabang panahon na ang lumipas. 과거의 어떤 그 시간이 되어버리고 말 것인데 그때 그렇게 Sa halip na sabihin, di ko dapat ginawa iyon noon. 일을 하는 것보다도 Sundin natin ang mga utos ng Diyos sa bawat sandali. 바르게 지킬 수 있는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. 예, 그래서 하나님께서 Kaya ang mga propetang labis na minamahal ng Diyos gaya ni David ay itinuturing ang mga utos ng Diyos na mas mahalaga kaysa purong ginto o anumang kayamanan. 보다도 더 귀하게 여기지 않았습니까? 예, 우리 오늘 Tingnan natin ang katuroang ito ngayon. Pumunta tayo sa aklat ng Psalms. Tingnan natin sa Psalm chapter 119, verse 1 to 7. 합시다. Kaya't ano? 주의 계명을 Aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. 하라고 하나님께 하나님의 그 Ipinakita niya ang kanyang pag-iisip sa mga utos ng Diyos. Ipinakita ang pananampalataya niya. 이렇게 나타냈습니다. 주의 Tungkol sa mga utos ng Diyos, iniibig ko ang mga ito kaysa purong ginto, kaysa anumang kayamanan. 깊이 사랑합니다. Mga kapatid, 다윗과 tanging pag may pananampalataya gaya ng kay David, tayo kikilalanin ng Diyos bilang mga taong umaayon sa kanyang puso. Sa lahat ng mga hari ng Israel, 역대 그 어떤 이 minahal ng Diyos si David kaysa kanino man, hindi ba? 그런 다윗 아니겠습니까? 그러니까 Kaya, sa buhay ni David, 예수가 na nilarawan sa maraming tagpo sa Biblia, 다윗의 그 생애를 통해서 makikita ang lahat ng bagay na gagawin ni Heso Kristo pag dumating siya. 장면들도 Di dapat maliitin ang mga kautusan ng Diyos. 우리가 Pero alalahanin 그냥 na pag sumuway sa utos at ibinaba ang bintana, 그 규칙을 maanganib tayo sa sandaling iyon. 내리는 그 순간에는 상당한 위험의 요소가 있다는 것을 꼭 아셔야 되겠고요. 예, 이 Dapat alamin na ang mundong ito ay puno ng lahat ng uri ng tukso. 세상이라는 것, 우리로 Iba't ibang bagay ang nalilikha sa mundong ito para hadlangan tayo sa pangingilin ng mga utos ng Diyos. 우리가 분명히 알고 있어야 되겠습니다. 예, Tumingin tayo sa Genesis chapter 26. Genesis chapter 26 verse 5. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. 하시더라 하고 했습니다. Unawain natin kung bakit sinabi ng Diyos ang mga salitang ito sa Genesis chapter 26 sa pagpunta ng verse 4. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi." 아브라함에게 축복하신 Ito ang mga pinagpala ng Diyos kay Abraham. 대목입니다. Kung gayon, bakit nagsalita ang Diyos ng ganoong mga salita? Sinabi ng Diyos na lubos niyang pinagpala si Abraham. Dahil sumunod si Abraham sa kanyang mga salita 지키는 at sumunod sa kanyang tagubilin, utos, 이 같은 큰 축복. batas, at kautusan. 여러분, Mga kapatid, para sa mga sumusunod ng utos, batas at kautusan sa lahat ng oras, 사람들에게는 pinagpapala sila ng Diyos na maging masagana gaya ng mga bituin sa langit. Mahanap ito sa kasaysayan ni Abraham. 속에서 우리가 또 찾아볼 수 있는 대목이 되겠습니다. Magpatuloy tayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28 verse 1. 보도록 합시다. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, 삼가 듣고
At maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Anong gagawin ng Diyos? Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ang iba pang salita para sa utos ng Diyos ay kautusan ng Diyos. Tama? Pag maingat silang susundin, itataas kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong basahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas, sa mga lubos at maingat na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Pinagpala sila ng ganito ng Diyos. Sa Lion Park, may isang tuntuning mababasa. Panatilihing nakasara ang mga bintana sa lahat ng oras. Kung papasok sa park, dapat sundin ang batas. Ginawa ang batas para sa kaligtasan ng lahat ng bisita. Pero, binaliwala iyon ng babae. Naiisip lang ang kasiyahan. Kaya nawalan siya ng buhay sa ganoong nakamamatay na aksidente. Kahit na isang pisikal na aksidente, dapat matutunan ang isang aral sa spiritual. Pagpupuntiryahin tayo ni Satanas, gumagala siya na gaya ng umuungal na leon para lapain tayo. Nagtatanim ng napakaraming tukso sa mundong ito. Lumilikha si Satanas sa maraming sitwasyon na humahadlang sa ating maipangilin ang mga utos ng Diyos. Kahit sa mga ganoong sitwasyon, pagpatuloy tayong sumusunod sa mga utos ng Diyos hanggang sa huli, inihanda na ng Diyos iyon para lagi tayong makatanggap ng biyaya. Pinagpapala pagpapasok tayo, at pinagpapala paglalabas tayo. Napakalimitado ng mga nakikita ng ating mga mata. Kahit sa pisikal na mundo, napakaliit nun ang nakikita natin. Pero, ang Diyos, na nasa di nakikitang spiritual na mundo, ay nakakakita ng bawat kilos ng mga kaluluwa sa 4 or 5-dimensional world. Kung gagawin ito ng anak ko, delikado siya. Kung pupunta sa safari, dapat ko masigurado na di niya ibababa ang bintana ng sasakyan. Nilikha ang mga utos ng Diyos sa paraang ito. May kautusan ng araw ng Sabat, ang utos ng Pasko, at ang utos ng mga pista. Ang lahat ng regulasyon at batas ng bagong tipan ay nagawa sa paraang ito, hindi ba? Para sa mga anak ng Zion, ano ang sinabi ng Diyos? Sinasabi ng Diyos na, kung pupunta sa Zion, makakita ng inyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan. Itinatag ng Diyos ang Zion bilang isang tahimik na tahanan. At gumawa siya ng ilang batas sa Zion. Sila ay mga kautusan ng Diyos, mga batas ng bagong tipan, at mga utos ng bagong tipan. Ang mga batas ng tao ay di nagawa sa pagtingin sa spiritual na mundo. Dapat nating malaman ang mga batas na gawa ng Diyos. Dapat ipangilin ang tipan at mga utos na gawa ng Diyos. Iyon lang ang makakaprotekta sa ating mga kaluluwa habang nasa magulong mundong ito. Kaya ni-record ng Diyos ang kasaysayan ni David na itinuring ang mga utos ng Diyos na mas mahalaga kaysa purong ginto. Tungkol sa dahilan kaya labis na pinagpala si Abraham ng Diyos, nasusulat na maingat na nakinig si Abraham sa salita ng Diyos at laging ipinangilin ang mga kautusan, regulasyon, at mga batas ng Diyos. Mga kapatid, di dapat maliitin ang bagay na ito. Iniisip na, anong masama kung bubuksan lang ang bintana ng ilang saglit? Nang tumingin ako sa paligid, wala naman ako nakitang leon. Di malalaman kung sino ang lihim na lumalapit sa atin sa sandaling pinipindot ang shutter. Dito, nagbabala ang Diyos kung anong mangyayari sa atin. Kung susuway sa mga espiritual na batas, iyon ay mga kautusan ng Diyos. Pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 28, verse 15. Ngunit, kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos,
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, anong darating sa inyo? 한다고 했습니까? Ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. 내게 미칠 것이니 내가 Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. 받을 것이요. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. 여러분, Labis na nabaliktad ang sitwasyon. Iyon ay isang mundo na di makikita ng ating mga mata. 육안으로 알 수 없는 Dahil iyon ay nasa di nakikitang mundo, di maiiwasang magtiwala sa mga salita ng Diyos. 하지 않을 수가 없습니다. 왜냐? Ibinigay ng Diyos ang mga utos na ito matapos makita ang lahat. 공부하셨고. 우리는 At di natin makita ang spiritual na mundo. 없습니다. Ang Diyos na nakikita ang spiritual na mundo ay nag-record ng mga spiritual na batas para protektahan tayo. Tinatawag sila ng Biblia ng mga kautusan, mga tipan, mga regulasyon at mga batas. 표현한 것 아니겠습니까? 예. 그 작은 Sa trahedyang nangyari sa maliit na park, 사건만 보더라도 그 규칙 iisang batas lang ang nasaway ng tao. 그 규칙조차 Dahil di niya nasunod ang nag-iisang batas, nawala ang buhay niya. 오해가 생기는데 Dahil naglagay si Satanas ng libo-libo at 10,000 pangaakit, mga tukso, at patibong sa paligid natin, gumawa ang Diyos ng iba't ibang mga regulasyon, mga utos at batas para labanan sila. Tama? 우리에게 또 제정해 주신 것 아니겠습니까? 예. 결국은 Dapat tunay na maunawaan ang malalim na pag-ibig ng Diyos 계명 안에는 na nakapaloob sa mga utos niya. 알아야 되겠습니다. Isa sa mga tusong pakanan ni Satanas para pigilan tayong mangili ng mga utos ng Diyos ay ang linlangin tayo sa paniniwalang ang mga utos ng Diyos ay mga batas na pwedeng di ipangilin. 하나님의 간교한 술수입니다. Sa halip na maakit sa mga ganoong tusong salita, mag-aral tayo ng Biblia sa bawat araw. Mas higit na binibigyang pansin ang mga utos, regulasyon, at batas ng Diyos. 창념할 줄 아는 여러분과 제가 되어야 되겠습니다. 예, 우리 Tumingin tayo sa Mark chapter 7. 다 같이 한번 열어보도록 합시다. Mark chapter 7 verse 6. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Malayo ang puso nila mula sa Diyos dahil di sila sumusunod sa mga batas na ginawa ng Diyos para iligtas ang ating mga kaluluwa. Sa halip, gumawa ng ilang batas gaya ng gusto nila. Sa ibang salita, sinasabi nila, 우리가 없이 pwedeng pumasok sa kulungan ng safari kung saan malayang gumagala ang mga leon. Pwede niyong ibaba ang mga bintana o kahit buksan ang pinto kung gusto nyo. Malaya kayong lumabas ng sasakyan. Gumawa si Satanas ng ganitong uri ng mga utos. Ito ang tinatawag na mga batas ng tao. At paano ang pagsamba nila? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Dapat nating babalaan ang mga patuloy na sumusunod sa batas ng tao 사람들에게 tungkol sa panganib para makabalik ang lahat ng tao sa Zion kung saan ipinangingilin ang mga utos ng Diyos. 지키는 시온으로 다 돌아올 수 있도록 예, 또 알리고 Kaya sa Ebanghelyo ng John, sinabi ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal, anong gagawin natin? Ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Sinasabi niya sa atin, dahil labis ko kayong minamahal, ibinibigay ko ang mga ganitong tapat at tunay na mga salita. Pero dahil di kayo nagtiwala sa akin, di kayo sumunod sa mga salita ko. 여러분 Mga kapatid, sabihin natin may isang taong bulag at isang nakakakita at dapat nahawak kamay na magkasamang maglakad ang dalawa. 잡고 같이 걸어가게 된다면 Pag nagbabala ang taong nakakakita sa taong bulag, may isang mapanganib na bangin sa harap natin. Pakiusap, mag-ingat. Dapat bang maniwala ang taong bulag o hindi? Kung maglalakad lang ang taong bulag, iniisip na, inibiro niya lang ako. Talagang mahuhulog siya sa bangin. 수만 길 낭떠러지로
Napunta siya sa ganoong landas dahil di siya nagtitiwala sa taong gumagabay sa kanya. 행위 아니겠습니까? Kung naniniwala siya, anong gagawin niya? Pag sinabi ng tao na, may bangin sa harap. Kaya di tayo dapat maglakad sa landas na ito. Titigil ang taong bulag at tatalikod. Bakit ganoon? Dahil naniniwala at nagtitiwala siya sa Kanya. Nananampalataya man tayo sa Diyos o hindi, mabubunyag ito sa ganitong paraan. Sinabi ng Diyos, alalahanin ang araw ng Sabat upang ingatan iyon ng banal. Pero ano ang sinasabi ng ibang simbahan? Gumagawa sila ng sariling batas na sinasabing, 제정하고 만들어버려. ang araw ng Panginoon, ang linggo, ay mas mabuti kaysa araw ng Sabat. 우리 모두가 더욱더 Ito ang dahilan kaya mas higit na dapat igalang ang mga utos ng Diyos. Tumingin tayo sa isa pang bersikulo sa 1 John chapter 2, verse 3. 같이 보겠습니다. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sino? 하는 자는 Sinungaling. Pag may nagsabi na, lubos kong kilala ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos, nagtitiwala at minamahal ko ang Diyos, 하는 자는 pero di isinasagawa ang kanyang mga utos, siya ay sinungaling. 말하는 자요. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad ng paano? Lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Mahal tayo ng ating Ama at Ina at pinahalagaan tayo magpakailanman. Dahil mahal nila tayo, nabigay sila ng mga batas. Dahil nakikita nila ang spiritual na mundo na di natin nakikita. Nagbigay sila ng mga katuruan para protektahan ang ating mga kaluluwa at gabayan tayo sa ligtas na landas na di makakain ni Satanas. 지켜주시고 또 보호해 주시는 가르침을 주십니다. 그래서 Kaya sinabi ng Diyos, ang mga susuway ay di makakapasok sa aking kapahingahan. 나온 말씀 아니겠습니까? Sa San Sinukob, may di mabilang na mga bituin. 헤아릴 수 없을 만큼 우주에는 널려 있는데 Pero bakit lubos na binibigyang pansin ng Diyos ang mundo? 두고 계시겠냐 이겁니다. Kung makakatanggap ang Diyos ng pagsunod mula sa atin, ano makukuha ng Diyos? 종래에는 참 Gusto tayong iligtas ng Diyos. Buhayin tayo at akayin sa langit. 다르게 인도해 가시기 위해서 이런 Kaya nagbigay siya ng mga espiritual na batas, mga kautusan ng Diyos. 우리에게 주셨다는 것을 꼭 명심하셔서 하나님의 Inaalala iyon, tumanggap tayo ng maraming pag-ibig, pagpapala at grasya mula sa Diyos. 다 되시길 바라겠습니다. Umaasa ako na ang lahat ay magsasaya at mamumunga ng maraming mabubuting bunga. Gaano katagal tayong minamahal ng Diyos? Inamahal lang ba tayo ng Diyos ng isang taon? Gaano niya tayo minamahal? Sinabi niya na mahal niya tayo hanggang sa huli. Nagmamahal lang ang tao pag gusto lang nila. Nagmamahal lang pag may nadamang kaugnayan. 그렇지만 Pero, dahil mahal tayo ng Diyos at patuloy itong gagawin hanggang sa huli, 하나님의 taos puso natin ipangili ng mga kautusan ng Diyos, sumunod sa kanyang tinig ng pag-ibig, at mahalin ang mga utos ng Diyos higit sa purong ginto gaya ni David. 사랑할 줄 아는 여러분과 제가 꼭 되시길 Dito, 부탁드리면서 nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.